Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito at ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatan. Ayon sa issue ng pagtalaga ng Pangulong Marcos kay Senator Eduardo Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Suportado ng ilang mga mambabatas o ilang senador ang pagkatalaga kay Senator Angara. Welcome din siya sa marami mga iba't ibang organisasyon, from DepEd din at civil society, particularly ito progressive activists yung sa ACT at ilang mga leading group sa sektor ng edukasyon. Suportado, maraming sumusuporta sa pagkatalagang ito bilang kalihim ng DepEd kay Senator Angara. Yan. Nais ng Pangulong Marcos na pangalagaan ng ating bagong kalihim ang mga teachers. Pag-ibigin din ito ang employable status ng mga graduates ng K-12 kung saan hindi rin naging mahusay ang curriculum para matang ang mga graduates ng K-12 sa trabaho. So medyo may problema pa rin sa employment status yung ating mga K-12 graduates. So kaya nais ni Marcos pag-ibayuhin pa. So kailangan na pag-ibayuhin din ang curriculum at dagdagan ng special courses para itong K-12 ay employable para pagka-graduate ng K-12 o grade 12 ay employable na sila. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pagtalaga ng bagong Department Education Secretary kay Senator Angara ay ating sinusuportahan ng kanyang pagkatalaga ni Pangulong Marcos. Bagamat nakakahinayang ang perspective ni VP Sara Duterte sa kanyang resignation. So sinusuportahan natin yung decision ni VP Sara na resignation at pagtalaga ni Pangulong Marcos kay bagong kalihim DepEd Secretary Angara. Nakakahinayang lang yung naging effort ni VP Sara doon sa Department of Education. So sa liderato ni VP Sara Duterte ay nais niyang gawing K-10 na lamang muli ang ating education from primary to secondary o elementary to high school, at may mga cases siyang nais gawin sa curriculum nito. At itong senior high school ay para sa mga nais na lamang itong ipagpatuloy o ito ay ina-assess pa nila, ina-assess pa mabuti doon sa panahon niya yung senior high school sa K-12. So nasa pilot testing na sila for the school year 2014 yung school year dito. So dito naman sa K-12 mahusay din ang curriculum nito hanggang sa school na may vocational course ito na kukumplituhin for how many hours. So yun, yung K-12 maganda rin yung yung maganda yung curriculum ng K-12 doon sa senior high school kasi doon ay mapapanday o magkakaroon ng kumbaga man ay advance for the technological knowledge yung ating mga estudyante and other tests na isasama doon sa senior high school kung saan ay maraming vocational na kung pwede na maging kaalaman na agad ng ating mga estudyante bago sila graduate, and then with the other course aside from the vocational na pagpipilian nila doon sa 2 years na yon. So, vocational courses ng senior high school
ang mahusay dyan for employment at ang mga estudyante ay marunong agad at trained and skilled in technical knowledge. So yun yung magiging parang mandatory agad na yung ating estudyante makapamimili para masanay na agad doon sa high school. So ang kagandahan pa yung high school, diba, free naman yan. So aside from graduate ka ng 4th year, mamimili ka kung mag-technical ka or professional college degree, depende doon sa NCE grades mo. So yun yung kagandahan doon sa K-12. Kaya lang ngayon ang ating analysis at opinion sa curriculum K-10 at K-12 ay ating sinusuportahan yung K-10 dahil sa ating economic status na marami naghihirap at hindi kayang mapag-aral ang mga anak sa mahabang panahon. So kaya yung BT Sara, sinusuportahan natin yung K-10 na programa dahil nga doon sa yung dagdag 2 taon, napakahirap yun doon sa status ng ating bansa na hindi tayo napakahirap sa atin na mapag-aral yung mga anak. So yung nga lang pang araw-araw na idaos mo, yung kakainin mo ay medyo nagigikahos yung ating mga kabuhayan. So yung ilan mapag-aaral may pang, pero mostly talagang yung iba na out of school na yung kanilang mga anak at tumutulong na kung malaki na para doon sa kanila pang araw-araw na gastusin para sila ay makapamuhay yung pamilya. So syempre nais naman ng ating mga kababayan na mapag-aaral yung mga anak na ito ay mahalaga para umasenso, pero paano ko naman asenso kung hindi ka naman mag-aaral dahil nga rin pa. So yun yung problema for the K-12 dahil lumaba yung panahon, mapapanday ka nga doon sa vocational courses, nag-graduate mo, pwede ka na agad na-employ, marunong ka na agad na problema, mahaba yung panahon na para mapag-aaral. Ngayon, doon sa K-10 ay after nung graduation noon ay mamimili ka ngayon para makapagpatuloy ka, ikaw ay ma-employ ka. So doon sa mga bagay na yon. So ngayon ay yun ay dapat na mayroon from that K-12 to K-10 kung paano mapapanday yung mga estudyante na gumagraduate ng K-10 para sila ay pagka-graduate nila pwede na agad sila makapagtrabaho kahit yun namang 17 years old ay pwede namang kumuha ng parental para makapagtrabaho na agad. But usually kasi dapat kasi 18 years old ka. So tama-tama rin lang doon sa K-12 ay dahil nga sa napakahirap kasi napakahirap i-graduate ka nga na sa loob ng taon yung high school. Sa 4-year graduate ka agad. Ngayon, pag-aaralan yung curriculum, yung vocational courses na yon na kinukuha doon sa senior high school, pwedeng i-adapt naman doon sa K-10. So yun yung ating sinasaboses sa pamahalaan kung paano pag-iibalik within a small time frame, pero hitik na hitik ka naman sa talino at pwede ka pang ma-employ. So yun yung ating gustong nilalapit natin sa pamahalaan para pag-aralan mabuti. So ngayon, sa curriculum dyan ay itong vocational courses ng K-12 ay pag-aralan kung paano ma-absorb at maisasama ito sa K-10 para hindi mahaba ang panahon na guguguling sa K-12. So yun yung ating suggestion sa Tanggara. Pag-aralan niya yung curriculum na nasabi niya sa K-12 sa K-10. So how yung senior high school na nakukuha nilang edukasyon doon i-adapt doon sa K-10 like vocational para mapanday na agad. Kagaya ng ilang eskwelahan din sa atin na mayroon ng mga ganyang klase ng mga curriculum na sila ay nasasanay na agad doon sa vocational courses pagka-graduate nila ng high school. So pwede na sila pwede trabaho kahit 17 to 18 ng mga technical knowledge. Pwede na silang mekaniko, technician. So yan.
So, sa dating 4 na taon na high school, kung makagraduate ang estudyante ay marunong na sila ng vocational courses na nasa curriculum ng K-12 kung magagawa na mailagay sa K-10 ang mga sinasabing elective or practical subjects ng K-10 na nasa 4th year ang vocational subjects na nasa K-12 dapat o nasa senior high school. So maiksi lamang ang high school at hindi na madadagdagan pa ng 2 taon. Ating session din, halimbawa yung K-10, yung K-12. Yung K-12 may vocational courses. So ngayon, doon sa senior high school, ilalagay mo ngayon yung vocational courses doon sa K-10. So paano ngayon? Ano may tatanggalin kayo doon sa K-10 para maipasok mo yung vocational courses. So ang ating tingin doon, yung practical art saka yung elective. So papalitan ng vocational courses, yung pinakang elective mo, subjects, yun yung vocations mo or the practical arts para masasanay na agad in the vocational course yung o yung livelihood courses yung mga estudyante. So yun dati yun naman na academic doon sa ating K-10 o dating 4-year course, 4-year high school ay magagaling naman yung ating kagaya nag-aaral sa UP o kagaya ni dating Pangulong Marcos Sr. Napakagaling na tao ng mga yan. Sila graduate sila ng 4-year course din, di ba? Mga galon. So, sa high school. So, yung mga nagiging estudyante ng UP at iba-ibang mga eskwelahan na nakakabasa doon sa mga prestiyoso nating eskwelahan, ay 4-year din, di ba? So, matatalino naman sila. So, kaya sa tingin natin ay doon sa K-10 o dating 4th year high school, mag-iiba yun lang nung pagtuturo at pag-learn ng estudyante doon sa academic subjects na yun, plus kung sasanayin na agad natin yung ating mga mamamayan or the students, of course, para pag-graduate nila, mayroon agad silang kaalaman na makapagtrabaho kahit dahil nga sa ang mangyayari, kung high school graduate ka, mag-aaral ka pa para makita vocational or technical courses. So ngayon ay ang kagandahan doon, graduate ka na, kaya lang doon sa K-12 kasi mahirap mong abutin yung hanggang grade 12 dahil nga sa mahaba ay hindi nga makapag-aral yung mga tao dahil nga sa hindi lang yung libre na nga yung eskwelahan, hindi mo pa mapag-aral dahil yung kakainin mo araw-araw, yung pamasahe mo, uniform, gamit, yun yung mahal doon yung pang araw-araw mong gastos na kakainin mo pagkatapos yung pagpasok mo, di ba? So malaking pera yung ginagastos yung mga project na yan. Aside from libre ka nga doon sa eskwela, pero may iba pang mga ginagasta dyan kapag pinagpa-project ka dyan or whatsoever na ginagawa sa eskwelahan. So ngayon yung miscellaneous, yun yung mahirapan ang mga estudyante na gusto gumastos yung ang pamasahe at yung kakainin. Kaka-problema. Yung nga sa elementary high school, madaming mga vlog dyan or mga mga ano tawag dito, yung research. May mga problema talaga tayo na hindi lang pag-aaral yun. So, yun yung maganda. Pag-aaralang mabuti, kung paano mai-insert yung vocational doon sa 4th year high school. Yun yung ating tingin na dapat na pag-aralang mabuti ni Senator Angara doon sa K-12 para hindi ganun kahaba yung sa high school. Kasi 6 na taon lumalabas eh. So kaya dapat 4-year lang na pero hindi ka naman, may vocational ka na, mayroon ka pang pag-ibayuin pa yung academic subject. Kasi akin turuan na lang ng mabuti doon sa academic to learn more para makasabay tayo doon sa international. Ano ba, yung sinasabing kulela tayo doon sa excuse me, doon sa parang anong thinking yon yung naging kulela tayo pangalawa. So siguro ay yung estudyante dapat kasi kung mag-represent tayo ng estudyante doon siguro dapat yung pinakamatalino sa Pilipinas. Kasi kapag kumulelat yun, talagang may problema yung Pilipinas natin sa
pag-aaral. Magkaroon tayo ng parang national selection, ganun, bago mo pasok doon sa ganung klase ng pagsusuri. Kasi sa tingin ko, parang hindi fair yung sinali natin doon. Baka kung saan lang pinili yun. Siguro dapat pinili doon, selection for the national selection, public school. Kung maganda pagtuturo, dapat may ganun dapat. Kasi kung siguro kung kinuha doon sa sa private testing, hindi mo pwede basta-basta ganun yun. So dapat may national selection para kung sino yung pinakamagaling, kasi hindi naman lahat, halimbawa magaling ako mag-drawing, lahat ba na estudyante magaling mag-drawing, di ba? So yun, doon nagkakaroon ng pagkakaiba. So kaya kung nagpalig sa international pagaling na mag-drawing, mag-selection tayo ng pinakamagaling mag-drawing, sasalin natin yun, di ba? So gano'n, kung pagalingan din lamang ang gagawin sa academe, sa lahat, mga mag-selection tayo for the national, sino pinakamagaling dito, sasalin natin doon. So kung kulela tayo, we need to improve, di ba? So ganyan na kasimple. Pero kung hindi gano'n na nangyaring selection process para isali mo roon sa national, sa international, so hindi po basta-basta kung saan kabubulo na eskwelahan, di ba? Dapat kasi gano'n dapat gano'n yung yung proseso noon. So sa gayang maikling panahon, pero hitik sa with that curriculum. So ganyan ang curriculum ng yung kagaya ng halimbawa Erie High School, yung mga Institute of Science and Technology School yun, yung high school nila, gano'n ang curriculum na para may vocational sila doon sa high school. Yun yung elective nila, yung vocational. Halimbawa, yung graduate, yung marunong na agad ng automotive. Pag graduate, yung mechanical na agad yun. High school. Para silang nag-aaral na ng vocational courses. Mismo sa kanilang school na yun. Yung graduate nila ng high school doon. So kaya kapag nakapasa ka doon, swerte mo. Dahil kapag nakapasa ka sa high school, swerte mo dahil sa aaralin mo na agad doon yung technology, technical school nila ron. So, aaralin mo na agad doon sa high school, third year to fourth year mo doon. So, parang 2 taon, yung 2 taon na kinukuha ng mga estudyante, 2 taon mo doon sa high school. Kaya pag graduate mo doon, para ka na rin ron. Pwede kang mekaniko, pwede kang electrical, electronics, yung mga gano'n, matututo ka na lang ng gano'n. So, dapat gano'n din doon sa ating K-10, maaaring gano'n yung adaptation. Para hindi ka mahaba. At pag-ibayuhin na lamang yung academic, yung ating academic or whatsoever na gagawin doon sa academic subject para maging mag-excel tayo, maging matalino yung estudyante sa pag-graduate ng high school, yung mga high school sa mga academic subjects. So, ganun na kasi kung magaling na matuturuan mo sila doon sa academic, hindi yung halimbawa, kung ikukumpara natin sa ibang school, nagdadagdag sila ng halimbawa math, ganito, science, gano'n nagdadagdag sila ng mga ganito pang subject. So, pag-ibayuhin doon sa ating sa ating yung academic sa K-10 para maging magaling sila doon sa magaling ating mga estudyante in the high school. So, kaya naman kaya yung tayo may mahuhusay din naman tayo mga estudyante in the college. So, halimbawa, kagaya ng UP, pangilan tayo sa international school yung ating mga eskwela in colleges. So, makikita naman doon at yung mga graduates natin. So, hindi uli, yung graduates natin in colleges compared to other schools. Pero 4 year dati yun, di ba? So, ngayon ay kung galing ka ng K-12, so, paano masasabi ngayon na halimbawa, yung mga nag-advance ba yung ating halimbawa, UP, iba't ibang mga prestiyosong eskwelahan, yung international na pinakamagaling na ba sila because yung kanilang mga estudyante gumraduate ng K-12, diba? Parang ganun. So, we hope ma-review at mapag-usay ng mabuti ng ating bagong DepEd Secretary Angara ang edukasyon sa bansa at kanyang tingnan ng ating media in relation to education na sino lamang maaari makapag-aral sa ating estado ng pamumuhay. So, yun yung ating pinupunto ron. Nara-rationalize natin dito ay yung ekonomiya na kung maganda naman yung standard naman yung ating pamumuhay, kung meron tayong standard, yung human rights standard,
mapag-aaral natin yung anak dyan with the help of the free education o libreng edukasyon. So, mapapag-aaral natin within that kind of education learning na K-12. So mahirap sa ating pamumuhay na maabot ang K-12 ng maraming mamamayan, lalo na naghihirap o nasa poverty line. Kailangan ng edukasyon solusyon sa kahirapan. Subalit dahil sa kahirapan, hindi makapag-aral o magkaroon ng edukasyon ang maraming mamamayang Pilipino. So anong solusyon ng pamahalaan diyan? So yun ang problema ngayon, di ba? So yung edukasyon, solusyon sa kahirapan. Paano ka naman magkaka-edukasyon kung sa mahirap ka, di ba? Hindi ka makapag-aral. So yun ang problema. No? So kaya nga ang ginagawa nila solusyon K-12 medyo in relation to economy, problema mo makagraduate dun dahil nasa mahirap ka. So kaya ano ba yung ibang ngayon nga problema, kailangan mo mamigay problema sa inflation di ba? Kailangan natin ng iba yung social services para makapabuhay yung tao. Makapag-aral ba kaya, di ba? Hindi na nakakainin problema na natin, issue, di ba? Sa dami tulong ngayon ng gobyerno doon sa kagaya doon sa ating pantawid sa pamilya, di ba? Tapos, yan ang problema yan, malaki, di ba? So, yun, yung iba natutulungan din sa pantawid dahil nabibigyan ng educational, di ba? Kaya, problemang malaki kung halimbawa hindi nila yung iba hindi maabot yung K-12. So sana yung mga nagsusuportahan na mga kababayan na talagang lahat ay na scout na dapat maisali dun sa pantawid sa pamilya, yung mga talaga naghihirap at mapapag-aral pa rin nila with the help of the K-12 at saka yung kanilang kakarating tulong. So maaari na yung ating K-12 mag-graduate nila. So kaya gumawa ng iba yung pang solusyon yung ating gobyerno para yung K-12 makaya or ibalik yung K-10 at yung ating section isang magandang solusyon yun para yung K-10 mo maiksing panahon pero may vocational ka na, and then pag iba yun ng mga academics. So graduate ka, magaling ka, may vocational knowledge. So ano na kasi yun. So boses natin na gawin ng ating bagong DepEd Secretary Anggaran na maging matalino ang mga estudyante nagagraduate sa maikling panahon o sa K-10 lamang at sila ay hitik pa sa vocational or livelihood knowledge as stated. So natin ang galing ng ating bagong DepEd Secretary Anggaran na kanyang maisip ang kalagayan ng bansa in economy para pag-usayan niya ang edukasyon sa ilang taon na pag-aaral. Ang pagmamatch din ng college courses sa ating industry. So yun, kanya rin tingnan yung mga curriculum ng colleges. Ano ba yung offer na courses pang landing job yan sa industry natin o paano yung course na yung offer sila yung mapapasimula anong industry na yan sa atin, natutulungan ba? Halimbawa, isusorbe mo ang course mo ay industrial na ganito. So, si graduate ang industrial na ganito, nakapag-ibayo ba sila ng industry sa ating bansa? Halimbawa, walang puhulang gano'n, yung graduate hindi rin nakapag-ibayo. So, tapos yung ibang graduate ka ng nurse, na-accommodate. Yung ilan, pwedeng mag-abroad. Nagagawa ba ng ating, ganun ba nangyayari? So, dapat tingnan mabuti rin yun. At, mostly, kung paano, halimbawa at kung paano magdadagdag ng industriya pag-ibayo para yung mga courses offered, mayroong landing job agad dyan. At kung sila ay nakapag-ibayo doon sa kanilang mga courses. Kasi halimbawa, nurse, usually, pag nurse, may magtatrabaho ka talaga sa mga hospital. Kasi, bihira yung, kung ikaw ay graduate ng nurse, magtatayo ka ng sarili mong clinic or sarili mong hospital. Diba? Or kung ikaw ay graduate ng doktor, magtatayo ka ng sarili mong clinic or sarili mong hospital. So, iilan lang nakakagawa. If all of them are employed at
doon sa mga hospital, halimbawa mga gano'n, at may sarili clinic. Pero yung ibang mga courses kasi, kailangan i-employ ka, di ba? Hindi mo kayang talaga na ikaw ay magtayo ng sariling negosyo at your courses. At meron namang courses, ikaw yung magpapasimula ng industriya na yun. Halimbawa, ganito yung courses mo, to put a business for the industry for that. So, tingnan din ng Deputy Secretary kung itong mga courses na ito, nag-iba yun, nakapagtayo sila ng mga ganong industriya sa bansa. Kung ganon, pagpapatuloy. Pero, puti, yung courses, may landing job. Isang problema rin yan na sinasabi for the landing job. Diba? Yung courses mismatch. So ngayon, kung itutuloy ang senior high school sa K-12, dapat may sa mga estudyante para makatulong ito sa kanilang pag-aaral at pamumuhay. Hindi ba sa libre lang ang pag-aaral dahil libre na talaga naman yung public school? Siguro ay certain equal allowance monthly ay malaking tulong sa pagkain at pamasahe mga mag-aaral sa senior high school. So kaya na pamalan yan sa senior high school allowance na nasa mga 2.7 million yung ating na research na nag-i-enroll sa senior high school public, di ba? So mga usual enrolled in public school. So ang siguro yung mga 1,000 allowance ng senior high school, malaki tulong na sa pamasahe at pagkain ng mga estudyante. So buwan-buwan, bigyan na ng allowance 1,000 per student for 2,000 million estudyante. Magkano lang yan kung 1,000. So 2.7 billion lang. Kaya-kaya ng gobyerno 2.7 billion for 1,000 allowance. So yung dagdagan pa, makatutulong na yun. Ibayuhin nila yung yung 4 piece. So siguro, kakayanin na ng mga nasa laylayan o yung mga hindi walang decent job, hindi nakapag-aral ang kanilang mga trabaho ay hindi ganon ka sustainable sa kanila, makaka-cope up sila, di ba? For that thing na tulong na may bigay doon sa mga estudyante, di ba? Allowance plus kung doon sa mga mahirap nating kababayan ay mabibigyan pa yung halimbawa mga nasa 4 piece, di ba? Para makapagpatuloy sila sa senior high school. Diba? So magandang bagay yun. So ngayon, hindi naman madodoble siguro yun. Or mabibigyan mo ang lahat ng estudyante doon sa high school. So almost in public school talaga naman hindi naman sila lahat may pera para mag-aral sa public school. May pera nasa ako dito private. So yung nasa private hindi na kinakailangan ayudahan pa ng ganun. Pero yung nasa public, yun lahat siguro dapat ayudahan ng 1,000 buwan-buwan na lawan para makapagpatuloy siya. So yun, hindi lang yung mga qualified na mahihirap. Halimbawa nasa 40s ka, yung anak mo mag-aaral doon, bakit yung allowance aside pa doon sa binibigay na doon sa estudyante 40s na mayroong additional para doon sa kanilang anak na yun na makapag-aaral. Diba mayroong additional yun? So iba pa yung yung sa senior high school na allowance. So magandang bagay yung natulong yan. So dalangin natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos at Kristo Jesus ng katalinuhan at trabaho sa ating mga Pilipino at maging sa buong mundo. So muli, paliwanagan ni Banal na Santa Maria, bansang ito at buong mundo at yung ating pamahalaan ay maliwanagan at sila ay mamahalan ng mabuti at tuwid. Patas ng hustisya at tugunin yung karapatan. Yung mamaya naman, sumunod tayo doon sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting mamahala, patas ng hustisya at yung pagpapahiran ng karapatan ng tao. Sa gayon, makapumumuhay tayo ng maunlad, papayapa. At tayo ay makapananampalataya ng walang kaguluhan, mapayapa at maunlad. Yan. Magaan ang pananampalataya at makapananampalataya tayo ng magaan kung walang kaguluhan at tayo ay mayroong umahangad na intindihan. At yun naman ang Panginoon Diyos. Yan, at tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng Espiritu mula dyan sa mabuting gawain. So yun, muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsaboses naman ng Human Rights Promotion sa ating meeting dito
ng edukasyon o yung bagong pagtalaga ng ating paghihing ng Department of Health. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.